Kamusta mga kapantam? Ako nga pala si Pantam Guy. At ngayon, wala akong i-content. Hindi gusto ko lang i-share sa inyo ang pagpasok ko sa YouTube. At dahil din dito sa hawak kong papel na to. Ito ay Google AdSense kung mapapansin nyo. Yan, Google AdSense pin. Masaya lang ako dahil pinagmamalaki ko to. Alam ko maliit na bagay lang to, pero para sa inyo maliit na bagay lang to, pero para sa akin kasi sobrang blessing na ito. Para may pagkakitaan pa rin ako kahit papaano. At kahit sa maliit na halaga, lahat naman tayo nangangailangan at may extra sa kahit anong pwedeng pasukan. Natatanda ko, November 4 na nakapag-request ako ng PIN dahil kaka-chip ko lang ng tax earning requirements noon, at ngayon lang dumating ngayong November 27 na parang mag-isang buwan na rin. Nag-follow up din ako dito before dun sa PhilPost, at kinabukasan bigla naman din dumating tong sobre na ito. Para sa akin kasi natutuwa ako na humantong ako sa ganito, at itong papel na ito ay palimulaan ng bagong tatahakin kong pagsubok dito sa YouTube, maging sa buhay ko. Saka ito yung papel na to, yung matagal o napakatagal ko ng pangarap na ngayon ay hawak-hawak ko na. Parang ewan lang, pero kung alam nyo lang na 2010 ako nagsimula na tahakin itong YouTube channel, sobrang daming pangyayari at gusto ko rin din i-share sa inyo yung kwento ng dinanas ko bago ko nakamit tong makakuha ng ganito. 2010 yun talaga yung pinaka simula ng inaral ko ang YouTube. Tapos unang-una, dami-dami kong mga napapanood, saka maraming kumita talaga sa YouTube nung mga panahon na yun. Siyempre medyo bata-bata pa ako noon nagustuhan ko talaga simulan pumasok sa YouTube dahil gusto ko rin yumaman tulad nila sa mga napapanood ko. Siyempre nakakaramdam din ako ng inggit dahil nga ang gagaling nila, lalo na sa paggawa ng mga videos o tinatawag na content na ngayon, at damakmak din na pera na pinapakita nila sa YouTube na sinasahod nila. Pero hindi pala ganun kadali. Napakahirap talaga na lahat. Kahit anong diskarte ko noon, anong gawin ko, kung paano ko magsimula noon sa YouTube, talagang walang nangyari. Ito yung share ko sa inyo, yung naranasan ko lang kahit sa konting oras nyo lang. Ang pinakauna kong channel ay pinangalanan ko noon na Anime Slayer siya. More on clips siya saka anime scenes sa iba't ibang yun nga anime, at doon nalaman ko yung mga copyright claims, copyright strikes, kaya ayun, hindi siya tumagal din. Yung pangalawang channel ko naman ay si Music Bro. Noon kasi marunong din ako gumamit ng gitara nung binata pa ako, kaya sinubukan kong mag-content ng mga basic music. Dito ko naman natutunan yung pagbawal ng paggamit ng mga tugtog, music claims, at nagkaroon pa ng 2 copyright strikes. Kaya tinigil ko na rin, wala rin, another panibagong channel na naman. Tapos ang pangatlo kong channel is yung aminin ko sa inyo, gumawa ko ng pang-adult content na kasi hindi pa ako matured noon, parang immature pa ako maisip, hindi ko pa alam kung paano gawin. Gusto ko lang sumikat, gusto ko lang magpapansin, gusto ko attention. Kasi hindi ko rin iniintindi yung community guidelines strikes na mangyayari, community guidelines. Tapos pinangalanan ko tong pangatlo kong channel ay Sexy Madness, parang ayun yata, kung saan ang ginagawa ko naman mga videos, nagpo-post ako ng mga pictures ng mga sexy model, tapos artista o sino pa, para ano yun, mas madali siya makaakit, lalo na parang ang target ko na yung mga kalalakihan na tulad ko. Tapos dumami nga yung views saka subscriber, pero maagang winasak talaga yung channel dahil ang daming paglabag pala pagdating sa mga ganong klaseng content. Tapos noon, huminto na ako dahil medyo nawalan din ako ng gana
Then taon din ang lumipas, parang sinubukan kong bumalik sa YouTube at pinangalanan kong si Pinoy Anonymous. Yun. Ito ay more on ano ba ginawa ko? Stop motion, sa mga kung alam niyo yung mga stop motion. Basta parang wala akong magawa nun stop motion at ginawa kong art. Nag-focus ako sa paggawa ng art, no. May mga napakalalim na mga meaning pero hindi na nag-boom talaga. Dahil din siguro sobrang hirap niyang gawin talaga at walang nanonood. Siyempre disappointing din yun, di ba? Panglima kong channel is si X Magna, yun. Parang may maskara ako. Papakita ko sa inyo kung nandito pa yung channel, kung makita ko pa. Yun, pinagmukha ko lang tanga at baliw yung sarili ko na makayon yung gusto ng mga viewers. Parang comedy type na di ko pala kaya. Kasi iba naman pagkatao ko. Sinubukan ko rin gawin yung katatawanan ng bawat content pero ako yung mas naging katawa-tawa talaga dahil wala talagang ganap. At dito talagang napapasuko na rin ako sa YouTube noon, yung ilang taon na yun. Lahat na ginawa ko na pero talagang hindi siguro para sa YouTube, sabi ko sa sarili ko. Tapos yung pang-anim ko naman is yung parang last hope ko na yun channel lang ginawa ko na pinangalanan ko si Doctrine Dark. Kaso sa kasamaang palad yun, talagang tatanda ko na nakawan ako ng phone. Saka sadyang yun na siguro yung talagang sign na mag-stop na ako sa YouTube career siguro. Samantong 2 taon at dumating yung parang pandemic na yata, era na yun. Siyempre lahat tayo na focus sa bahay, nasa bahay lang, tapos lagi lang nanonood. So na-bored din ako. Kaya ang ginawa ko noon, gumawa ulit ako ng channel. Parang trip ko na lang siguro noon. Gumawa ko ng YouTube channel at nag-post ako ng mga movie recap. Parang nauso, nag-trending kasi siya noon dahil ang lakas ng views. Dahil din siguro sa nasa bahay lang yung mga tao, saka nanonood lang doon. Yun nga, naabot ko naman yung requirements ni YouTube na 4,000 watch hour, saka yung 1,000 subscriber noon. Pero sa kasamang palad naman, parang nangyari hindi yata ako pumasa kasi noon ewan ko, may mga violations na parang reuse content na tinatawag pa. Hindi ko naman expect kasi wala naman lumalabas sa mga restriction sa YouTube channel ko noon. Kaya medyo parang hindi na ako nasaktan kasi ang dami ko nang ginawa. Ilang years na, parang sanay na namanhid na rin ako. Ngayon 2024 yun. Balik ako, saka tinanggal ko na yung dapat tanggalin sa mga binasa ko talaga maigi yung guidelines, community guidelines ni YouTube, mga rules, regulation. Tapos nag-post ata ako ng kahit ano na makakatulong sa maging monetize na yung YouTube channel ko para maging makapasok siya sa YouTube partnership program. Tapos hanggang sa sinuwerte na ako ngayon at nagbago ako ng pangalan nun. Tapos ang pinaka pangalan ko yata nun si Slender 7. Yun yata yun. Si Slender 7, tama, pandemic era yun. Then kasi nag voice over ako, saka faceless yung ginamit ko nun. Hindi ko rin ginamit yung boses ko ngayon, saka yung mukha ko hindi ko pinapakita. Ngayon gusto ko paano ko ba papakilala? Tawagin niyo na ako Pandom Guy. At pagpapatuloy ko ito para lang sa pangarap ko rin. Siyempre, tagal ko na rin pinangarap to. Magbigay ng konting libangan sa inyo. Saka susubukan na kung gumawa ng content na makapagbigay pag-asa at itatama yung makikita nating mali sa mundong ito. So guys, Phantom Guy here. Mag-uumpisa na ako sa mga content. Abangan nyo na lang. Maraming salamat. Phantom Guy.